Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first card po ninyo is your situation, which is really beautiful. This is your challenge. This is your advice at ito yung inyong outcome, judgment. Ayan, so maganda ang sitwasyon ni Aquarius sa ngayon. This is a new beginning energy. So meron kayong sisimulang bagong chapter sa buhay ninyo, lalo-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. So this is really a beautiful blessing coming your way. Kasi po pwedeng meron dito dadating na mga pera. No? It could be cold cash. It could be a windfall of money. It could be coming from your investments. Pwedeng bonus. Pwedeng merong magraregalo sa inyo. Pwedeng merong magpapamana. So, may pera. No? May perang dadating. There is material things coming your way. There is financial blessing coming your way. So, ngayon, parang ito na yung simula ng yung inflow of abundance and prosperity sa buhay mo. Ito na yung simula ng pag-aano ninyo, simula ng pag-alagwa ninyo sa buhay, pagdating sa kaperahang aspeto, Aquarius. Kaya, mababago na ang kalagayan ninyo sa pera. Mababago na yung sitwasyon ninyo sa pera sa ngayon. Kaya, makakatulong ito sa inyo na magumanda na ang kalagayan ninyo sa pera. Maganda na yung pakiramdam ninyo kasi kahit papano, alam na ninyo na magtutuloy-tuloy na ang pasok ng grasya sa inyo, diba? So, yung challenge lang ninyo is 10 of Swords. Kasi parang siguro nagkaroon kayo rito ng bubog sa puso ninyo na parang hindi kayo makaalagwa dito ng basta-basta sa pinagdaanan ninyong ito. Kasi po pwedeng nabudol kayo. Meron sigurong budol na nangyari dito in the past. Merong nanloko sa inyo, merong nagbetray sa inyo, merong nagtraidor sa inyo rito that may involve money, Kaya parang kahit ito nagsisimula na kayong muli umalagwa sa pera, magsisimula na kayong muli na ayusin ang inyong financial status, inyong financial landscape, pero parang ito natatakot na kayo. Meron na kayong takot, 'di ba, sa pag-handle ng pera. No? So that is something na kailangan ninyo pag-isipan, pag-aralan kung paano ninyo to maaayos sa sarili ninyo, no? Kasi pwedeng maging hindrance ito sa pag-alagwa ninyo, no? Kasi pwedeng kunyari merong mga offer dito ng investment sa inyo, 'di ba? So instead na makapag-invest kayo, maaring meron din, sabihin na natin na merong magandang offer. So baka matakot na kayo kasi nga nabudol na kayo dati, 'di ba? So yun, anuhin ninyo, kausapin ninyo yung sarili ninyo at pakiramdaman ninyo yung sarili mo at aralin mo, no? Aralin mo kasi kung dumaan ka naman sa ganitong sitwasyon, for sure there are lessons that you have learned dito. Kaya gamitin mo yung lesson mo na yon, yung wisdom mo na napulot mo from this specific situation. Gamitin mo yon sa mga susunod mong transactions, no? Sa kung paano ninyo gagawin ang mga susunod mong transactions, 'di ba? Maging inspired ka doon sa lesson or sa experience na natutunan mo, okay? So, yung Empress is a very abundant and prosperous energy. So, papunta kayo sa pag-asenso. Papunta kayo sa pagbawi. Kung naloko kayo dati, ngayon makakabawi na kayo, no? There are new opportunities dito of abundance and prosperity, opportunities na makakatulong na makabawi ka, no? Makakatulong sa iyo na umalagwa kang muli pagdating sa money, career, and finances. So, judgment, no, you may need to do some kind of assessment dito. Before, let's say, for example, merong mga offers dito sa iyo for investments, diba? Since nabudol na siguro kayo in the past, so ngayon, muna kayong magde-decision agad-agad. Kailangan ninyong pag-aralan muna, isipin muna, i-research nyo muna, yung ganon,
para maging guarded na kayo. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe sa'yo, ano pa ba, energy surrounding you this week. So, with this Ace of Pentacles, we have Page of Cups. Ayan. Maraming opportunity or maraming balita ang pwedeng dadating sa iyo na related sa mga opportunity that might entice you. No? Maaring very inviting ang mga balitang ito. So, with the Ten of Swords, we have Knight of Swords. Ayan. So, things are going to change, which is good. No? Kasi baka, hopefully, this is a good change. No? Kasi baka mabago na yung takot mo dito. Baka mabago na yan at maging positibo na yung inyong pag-iisip. No? So, what else? For the Empress, we have the Tower. So, there is some change talaga coming your way. Ito, this signifies change na eh. So, the Tower, ganun din. So, you know what? Hindi ka talaga hahayaan ng universe, no, na mapunta ka sa hindi magandang sitwasyon. No? Babaguhin ng universe ang sitwasyon mo. Lalo-lalo na kung nanggaling ka na sa hirap, nanggaling ka na sa pagtatagumpay doon sa kung anumang panluloko na ginawa sa iyo ng mga tao sa buhay mo in the past. You know, hindi ka nahahayaan ng universe na patuloy kang malugmok. Hindi ka hahayaan na patuloy kang malungkot. No? Talagang tutulungan ka ng universe na baguhin ang situation mo to bring you to where you need to be. Which is, na maging contented ka na, maging happy ka na. Diba? At makapagsimula ka na ng bagong buhay na masaya. So, we have Four of Cups may offer sa'yo. Okay? May offer na dadating. Kaya, tignan mo siya. Pansinin mo. Huwag mong deadmahin. No? Before, or kung may balak ka mong deadmahin yan, kung ano mga opportunity na dadating, bago mo deadmahin, tignan mo muna. Okay? Kasi sayang naman. Baka ito na yung muling magpapangiti sa'yo or muling mag-i-inspire sa'yo. So, what else? We have heal yourself to heal the world. That's very true. Diba? Paano mo matutulungan mag-heal ang mundo or mga tao sa paligid mo if you yourself, diba, is not healed yet. So, tulad dito, diba? Unahin mo muna yung sarili mo na mag-heal para na makalagpas ka na sa ganitong pakiramdam na mayroon ka ng takot, mayroon ka ng trauma siguro, yung ganon, okay? So, heal yourself muna so that you'd be able to carry out your mission also na matulungan mo din ang mundo na mag-heal. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have mind power. Use your intelligence, analyze, data logic, and think rationally. Lead with your mind. Ayan. So, gamitin mo din daw ngayon yung isip, no? Yung inyong mind power. Ayan. So, hindi lang intuition ang lagi natin gagamitin. Meron tayong mind power, gamitin din natin yan para sa ikakabuti ng ating mga sitwasyon. No? There are some things na kailangang both mind, logical mind, and intuitive mind ang gagamitin natin sa mga pagdedesisyon. There are some things na logically, lalo-lalo na sa mga big decisions, no, kailangan logical mind ang pairali natin dyan. Wag ang emosyon. Okay? So, what else? We have blessed. Wow. Alam mo ba, ang daming blessings na dadating sa iyo, Aquarius. No? This is something that you are going to be very excited about kasi mahal na mahal ka ng universe. Ano? Ang daming blessings na dadating. Serendipity. Mayroong mga ikakagulat mo na lang na mga blessings, no, na hindi mo sukat akalain na dadating. So, there are so many amazing things that are coming your way. So, we have Saffron, attract happiness, and saffron to your, attract happiness, add saffron to your dishes to invite joy and contentment into your life. Napakamahal kaya ng saffron, ano, nung nasa Canada pa ako, napakamahal. Maghanap ng saffron na bura kasi kahit saan ka pumunta, yung napakaliit na sachet ang mahal-mahal. So, and I didn't know, no, na yung saffron parang can attract happiness.
So, kaya kung meron kang saffron sa bahay, 'di ba? Maganda laging ilagay ito sa bulsa ninyo, laging ilagay ito sa bag ninyo, 'di ba? Yung gano'n, so that it could attract the energy of happiness. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.